Mga ate at kuya, siya nga ba talaga yung na-ospital? Sino kaya yung dinala sa BGC? Drill lang daw yun, drill. Kung sakasakaling may emergency, dadalhin sa BGC, naka full battle gear, kuning-kuning, dalawang helicopters. Kaya napapasana all yung mga nandun sa BGC, malapit sa St. Luke's, sana all, di ba? Di helicopter pag nagpapa-hospital, hindi ka na mata-traffic. Sure nang may isasalba ang buhay mo kung nasa panganib man. Iba talaga pag mayayaman. Okay? So, pinaghihinalaan po na na-hospital ay malaking personalidad sa Pilipinas, either the president, baka yung asawa, o yung mga anak nila. Or kung sino man, baka senador, kung sino man yon. Kaya tayo nagtatanong, bakit ginagamit ang pera ng taong bayan, 'di ba? Ang government na mga equipments, ayan, yung mga facilities and yung mga sasakyan, kung pribadong tao 'yon. So malamang politiko ang in-airlift papuntang PGC. Pero puntahan natin itong bilyones na hindi pa raw isinusuli. Bilyon, oh Diyos ko, kung ikaw na may bilyonaryo, talagang pa-airlift ka lang. Sandali, magpapahingo ko ako doon kay Aling Bebang. Pakidala nga ako doon. Gusto ko nagmamadali si Aling Bebang nasa Cubao. Puntahan ko nga, nandito ako sa Makati, gusto ko mabilis at ang kuko ko ay umaaray-aray na. Dalhin mo nga ako kay Aling Bebang, tara na, PSG. Hindi daw PSG yan ngayon eh. PSC na ba? PSC. Presidential Security Group yun eh. Presidential, kasi iba na ang tawag sa PSG ngayon, binago na rin nila po. Ang dami lang gustong baguhin, bagong Pilipinas pero ang mahal naman ng bugas. Okay, speaking of pambili ng bugas, may pinababalik po kay President Marcos at sana ay hindi niya ito magastos, no? Sana hindi siya yung na-ospital, di ba? Bilyones to, ang pinag-uusapan mga ate at kuya, bilyones na halaga. Teka lang. Mr. President, isoli mo daw ang halos 90 billion na pera ng taong bayan. Lintik. Lahat na lang yata kinakamkam. Right? Kasi alam ko itong 90 billion PhilHealth funds ay tinransfer sa opisina ng presidente, mga tat kuya. Sa Office of the President para siguro gamitin for noble causes, whatever, kung ano man yun. Ay bakit mo inilipat ang pondo? Ano ang pangangailangan ng opisina ng presidente? Bakit kailangan nila ng pera kapag may labis na pera sa ibang opisina, ahensya, ililipat sa kanila? Bakit? Kataka-taka, di ba? So, parang hinihikayat si President Marcos Jr. na iutos na ibalik ang halos 90 billion na PhilHealth funds. Okay, basahin ko yung balita sa inyo ha. Ito nga. Manila, Philippines, more than 60 healthcare worker grupo. 60 healthcare worker groups. Sa bawat grupo kaya, ilan ang miyembro? So siguro mga doctors ito, mga nurses, no? And mga employees ng hospitals and whatnot. Ngayon lang, urged President Ferdinand Marcos Jr. to issue a directive to return the 89.9 billion or halos 90 billion unused funds to the PhilHealth Insurance Corporation. Ibalik daw ang hindi nagagamit na pondo, 90 billion, sa PhilHealth Insurance Corporation. Diyos ko po naman. Kasi kung may lumalabis mang pondo ang PhilHealth, hindi yan dapat pinapakialman. Bakit? Pag pumunta ba tayo sa ospital, kahit ordinaryong tao, guaranteed na wala tayong babayaran, like zero bill? Ngayon? Sa panahon ngayon? I don't think so. Pahirapan pa lumapit sa mga politiko para humingi ng tulong, even sa PCSO, right? Di ba ganyan naman ang purpose ng PCSO? Kapag nangailangan ng mga Pilipino ng tulong pang ospital, lalapit din sa kanila. And even PhilHealth dapat bakit?
State-of-the-art na ang facilities ng mga public hospitals. Malaki na ang sweldo ng mga doctors sa mga public hospitals, mga nurses, even caregivers, kung sino man yung kung sino man ang mga healthcare workers, kasi siguro sa mga barabarangay natin kung may mga healthcare workers man diyan, sa mga bayan-bayan, right? Sa mga clinics, ang laki na ng pondo, like advanced na yung technology, malaki na ang sweldo nila, ready na ang bawat barangay, bawat bayan, bawat public hospitals kapag may mga pasyente na can't afford at hindi kayang pumunta ng St. Luke's. Kaya may lumalabis na pondo, tapos yung ibang pondo ililipat sa opisina ni President Marcos Jr. Basahin ko lang yung balita, ha? And take note mga tatkuya, nagpa-party ito, di ba? Nung nakaraan, I think yung latest concert nila para sa mga healthcare workers yun eh. Di ba yung yung kay Martin Rivera na kumanta ng Be My First Lady. Just forget the past, it's time to mend your broken purse. First baga. Oh, balita ng Manila Times po mga tatkuya sa kanilang website ng inanitan. Saan na banda? O yan nga. Ina-urge si President Marcos na mag-issue ng directive na ibalik ang halos 90 billion unused funds sa PhilHealth Insurance Corporation, kuning-kuning. The group stressed in a press conference that the funds should be used to meet the specific healthcare needs of the underprivileged, mga mahirap, and to swiftly and decisively implement measures to guarantee the immediate improvement of health benefits. We denounce the Department of Finance divert yung pera of 89.9 billion of this inappropriate excess for purposes other than service of the patients we care for. So kung may mga, di ba, para sa mga pasyente nga, bilyones yan. Ang Department of Finance daw, dinivert yung pondo, malamang sa opisina ng presidente. Oh. Presidente ng Philippine Medical Association, PMA, said that after the President's State of the Nation address on Monday, if the return of funds would not be addressed, they would file a case questioning its legality. Pagkatapos daw ng SONA ni PBBM ngayong Lunes at hindi binabalik ang pondo, magsasampa sila ng kaso. Ang mga grupo ng PMA or Philippine Medical Association. Oh. Ginamit sa health emergency allowance, yada yada. Ibalik nyo daw ang pera ng PhilHealth. Si Spokesman Roque gigil na gigil pag pinapakialman yung pera para sa kalusugan natin eh. 'Di ba? Parang meron siyang ginawang batas para diyan. Namatay nga yung nanay niya na mayaman naman yung milyonarya, pero dahil nga OFW nung namatay, said ang ipon. Dahil sa sakit. Kaya bakit nyo pakikialman ang pera na nakalaan para sa kalusugan ng mga Pilipino? Ang hirap-hirap, nakakatakot magkasakit ngayon, mga bawal magkasakit. Dahil wala naman, karamihan sa atin walang ipon, karamihan sa atin nasa grassroots. Hindi naman ganun karami ang middle class ng mga Pilipinong mga upper class na afford magpa-ospital. Tapos pag nagpa-ospital ka, peperahan ka pa, may mga doctors na ganyan. Ang mahal maningil, kahit tatapos na yung sakit mo, hindi ka agad pagagalingin. May kilala kong doctor na ganyan, hindi i-reseta sa iyo yung gamot na specific sana sa sakit mo, iba muna. And then pababalikin ka next week. Naranasan nyo ba yan? Balik ka next week, tingnan natin kung may mga reactions ng katawan mo, kung okay ka na. O pagbalik mo, ay teka, hindi, may ano pala, may masama palang, may adverse effect pala itong gamot na una kong reseta. Ito ulit ang gamot. Diyos ko po, ating pabalik-balik ka ng ospital. For check-up. What about kung kailangan mo ng confine? Right? May iba nagkakandamatay. Nung panahon nga ng pandemic, hindi agad pinagagaling. Millions ang naubos ng mga tinamaan ng COVID noon, mga tatkuya. Millions, sinasaid. May mga yumamang doctors at nurses nung panahon ng COVID, di ba? So, tapos pinakialaman yung pera. Sir, isoli mo raw. Well, ang presidente ng Pilipinas ay immune sa kaso. Pero siguro ang kakasuhan dito yung Department of Finance.
Sino ang nasa Department of Finance sa secretary ng presidente? Yung outer ego niya. O hindi yun immune sa kaso. Pero bakit dinadivert ang pondo? Biro mo bilyones na halaga, pinapakialman. Saan nilalagay? Ano yung noble causes na kuning-kuning nila? Ilaan natin, may labis na pera dyan o gamitin natin for noble causes. Kataka-taka po talaga. Bakit? Wala naman tayo nakitang pinagawa itong presidente na ito. Wala namang ipinatayo. Ano nga yung ingangal niya? Ano ang ihahalhal niya sa Lunes sa kanyang SONA? Ano ang kanyang ipagmamalaki sa loob ng 2 taon? At ang mga pondo, dinadivert, nililipat-lipat ang pondo. Well, minsan, alam ko legal yan, pero, well, panahon kasi ng pandemic, gano'n, may mga nilipat na pondo, di ba? O sabi nila, may corruption daw si Pangulong Duterte, may mga nilipat, may mga dinivert daw na pondo. Abay, kailangan natin paglaanan ng pondo yung bakuna ng pandemic. Ngayon, walang pandemic. At porke walang kumakalat na sakit at may labis na pondo ang PhilHealth, ililipat? Saan? Anong emergency? Anong emergency meron na mas emergency pa sa mga nagkakasakit at na hospital ng mga Pilipino? Tapos ang lala-lala pa ng krimen ngayon, may mga nasasaksak, may mga naho-hold up, right? May napapatrobol, may napapaslang. Alin pa ang emergency kesa sa emergency kailangan ng mga Pilipino, like hospitalization? Like merong magigibang tulay at kailangan na nilang lagyan ng pondo? What? Anong gastusin ng opisina ng presidente kung bakit kailangan i-divert yung pondo papunta sa opisina niya? Hindi kaya siya yung in-airlift? At kailangan niya ng bilyones? Ay, grabe naman. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.